So, very uncomfortable siya. Hindi ko alam kung saan ako makakarating o makapunta. Uy, ba't ka naglalakad dyan? Andito na tayo sa maraming nakatingin dahil nag-video tayo. Tingnan ko lang boses ko kasi nahiya rin ako. Sabi ko, it's a different experience kasi Hi guys, so today I decided na maglakad ulit. Second time ko pa lang itong gagawin. Lakad sa kalsada. Kaya lang yung forma ko, hindi pa mukhang nag-workout para lang mamamalengke. Teka. Ayan. Pero naka-rubber shoes ako guys. So pang workout pa rin. Pero half mamamalengke. So medyo malayo-layo rin yung lalakaran natin. And hopefully maka 10,000 steps tayo with my tracker. Ayan, tara! I decided na maglakad sa ibang ruta. And honestly, medyo kinakabahan ako. Kasi normally, ewan ko ba, parang kinakabahan na nahihiya. Kasi honestly, hindi naman ako sanay na naglalakad dito sa lugar na to. Normally, pag dumadaan kami dito, may sasakyan. So ngayon, nilalakad ko siya. And it feels weird. Kasi hindi nga ako, hindi ako sanay naglalakad dito. So, we'll see. Hinaano ko pa, parang kinoconquer ko yung nararamdaman ko. Ewan ko ba, doon ako dapat sa kabila, sa main road, kung saan, pag diniretso ko talaga yung dire-diretso gumamaya, makakarating ako ng church. Kaya lang parang, merong bulong sa akin na lumiko ka, dito ka. So, hindi ko alam. Sinunod ko na ko na yung parang intuition ko, and we'll see kung saan tayo dadalhin. Ako lang yung naglalakad. Hindi ko alam kung saan ako makakarating o makapunta. I hope you can hear me guys. Ninang ko lang boses ko kasi nahiya rin ako. Conquering my fears and doing it all by myself. Doon pa sa lugar na hindi ko masyadong hindi ko actually nilakaran pa to. Never pa. Dumaan ako dito pero naka-e-bike ako or nakasasakyan kami. Every change has a reason, baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Baby, you and I should start living now. With the whole world at our feet, we could stay or we could leave. There is nothing in between. So baby, we should start living now. 'Cause we only have this life. Wanna laugh and wanna cry. My time. So baby, we should start living now. Ayan, so naka more than 6,000 steps na ako guys. And inabutan na rin ako ng init ng araw kasi kanina medyo malilim pa eh. And then, teka. Sorry. And then nakabili na rin ako ng take out palabok. So we'll try kung masarap to. Yung kalsada masyadong maraming sasakyan, mga truck, ganyan. So medyo mahirap dumaan kaya hanap na ako ng ibang daan, parang shortcut, yung medyo hindi masyadong crowded. Pauwi na yung gagawin kong ruta. Doing unfamiliar things is so uncomfortable. Pero game lang. Laban. Andito na tayo sa maraming nakatingin dahil nag-video tayo at naglalakad. Isa sa iniisip kong pwedeng mangyari is may bumati sa akin at magtanong, "Uy, ba't ka naglalakad dyan?" Ganon. Matakbo yun sa utak ko. And baka mamaya, baka itanong sa akin, "Gaway ba kayo?" Naglalakad ka kasi dyan. Tapos iniisip ko maraming makakilala sa akin o maraming nakakapansin. Tapos nagbibideo pa ako. But wala pa naman bumabate. Hindi ko alam, mamaya may mag-message, "Uy, nakita kita naglalakad," ganun. So far, okay naman. Yan, so lumiko na ako guys. Hindi na ako dun sa main road talaga nagdadaan.
ano na to, looban na siya. Pero may mga tricycle at mga dumadaan pa rin. Pero hindi na kagaya kanina na mga truck talaga. Tsaka di kita na halos. Katabi ko na talaga yung sasakyan. Itumitingin na ba nagbibideo tayo. So yun, titignan ko kung ilang steps yung total ko. From the start na naglakad tayo. Iisip pa ako ano yung uulamin namin. Tignan ko kung meron akong mabibili along the way na pang lunch namin. And baka pang dinner. Para ready na siya sa bahay. Either luto na o lulutuin ko pa. Minsan kasi bumibili na lang ako ng luto. Para kung okay naman yung luto. Kasi minsan dalawa lang kami ni husband. Eh since nandun naman yung bunso ko, 3 lang kami. Pwede na rin, bumili na lang ako luto para maka-work na lang ako agad. Hihingal ako. Ngayon ko mas nararamdaman yung pagod tsaka pawis. Kasi kanina wala eh. Maaraw na. Pero ano pa lang, 8:30 AM pa lang. Nag-start ako mga 7:30. So, 1 hour walk pa lang to guys. Ay. 1 hour walk pa lang. Ang nakalimutan ko is water. Next time talaga, dadala na ako ng mini bottle. Kasi nakaano lang ako eh. Kung ano lang yung gamit na madadala ko. Ang bag ko, parang sa Boracay. Tapos nakapang ano lang ako, pang pamalengke nga na outfit with rubber shoes. Susunod subukan ko na invest na nung yung parang bag na pang workout talaga. Yung suit mo. Pang workout o yung parang pag tumatakbo ka suit mo. Ganun. Para nandun na yung mga gamit ko. Even yung water ko. Di pa ako nag-i-stop guys. Tuloy-tuloy yung lakad ko. Tapos lakad na ganon. Marby. Oo, nahihiya ako pero kasama ko na. Ano na, bali, 2:30. 2:30. Buwan ko sa iba naman sa next time Babalik ko. ko kayo bukas, Yoria. Tingnan po natin ako. Sana po masarap ng ulam. 1, 2, 30 na po, 3. 5 na lang po. Thank you, Balik thank ko you. kayo bukas at may iba naman po kayo pupuntahan eh. Salamat po. Ayan, bumili na rin ako ng ulam guys. Ito. Pabigat ng pabigat yung dala ko habang tumatagal. So may ulam na kami, pang lunch. Pero may sobrang isa. Tingnan ko abot ng dinner. Kasi ngayon ko palang susubukan. So mukhang masarap. Ang nabili ko is pork asado, aray, dinuguan, kalabasa, yung may sitaw, chicken na fritada. O, diba? Ako magkano ako? 2:30? 2:30 yata. So yun na yun. May ulam na ako. Hindi na ako magluluto. Para preparation, saing, saka hugas. And then work. O, diba? Dami ko na nagawa. Almost 2 hours pa lang ako. And ang dami na naging ganap. So naman kaya tayo sa susunod. Alam mo ba, na-excite ulit akong gawin siya ng gawin. Baka mag-amias ako. Alis ka naman ng alis. Naantok na ako guys. Kasi syempre, kanina pa rin naman ako naglalakad. And siguro dahil na rin, komportable na ako dito sa nilalakaran ko. Unlike kanina na medyo kinakabahan ako, medyo uneasy, ganyan. Mga 10 to 15 minutes away na lang sa bahay. Pag nakauwi ako, update ko kayo kung nakailang steps na tayo at kung ano yung mga realizations ko. Teka, bibili akong saging guys. Pabili nga po saging, may lakatan po. Magkano lakatan? Yung hindi masyadong hinog. Ayan na lang muna para bibili na lang uli ako. Thank you. Meron kayo nung parang Alnix Plus. Kahit hindi plus, yung bumabahing-bahing pagka umaga, ganun, sa gabi. Si Tirisin, magkano pag... Okay mga ka-Umbeskada, so kauuwi ko lang guys. Ito pa rin yung forma ko mula kanina, diba? So, inom muna tayo ng tubig and dumapo na. Actually, sabi ko it's a different experience. Kasi, sandali. Ako pumasok na yung aking alaga. And, steps reveal. Wag ka magulo.
Nakaano tayo? 10,918 total steps yung nagawa natin since 7:30 in the morning. Pero actually, before ako naglakad, meron na akong parang 900 steps na naka-register dito sa phone ko, which I think is dahil doon sa paglakad-lakad ko habang piniprepare yung mga anak ko for school. So I would assume na nasa 10,000 plus steps yung pinaka nagawa ko. The moment na nag-document ako, yung paglalakad dun sa lugar, hanggang sa makabalik ako ngayon dito. Ayun. So, diba? Kapag yung normal na nagte-treadmill, which is also a good help na rin. Pagka intentional, nasa 5,000 eh. Ito na akong pupulbos, guys. Para naman medyo maganda-ganda naman tayo, diba? Teka lang guys, ang gutom na talaga ako. I-weigh ko lang yung kinakain ko. Ayan. So, 0-0 yan, diba? So, di ko pakita ko lang kung ano yung laman ng table ko, ha. Computer table ko to, pero ito lang kasi yung available din na table. Tapos, kukuha lang ako ng mga 50 grams. Ganyan. Ay, nahulog. Isang kamay lang ako eh. Kaya medyo hirap tayo. Pero, teka. Tatrack na talaga ako ng pagkain ko. Especially nag-take ako ng fitness and lifestyle program. Ang isa sa natutunan ko is mag-track. Dala-dala ko na siya hanggang ngayon. Medyo challenging lang for me kapag kumakain kami sa labas. Yun, hindi na ako talaga nagtatrack. Pero advisable talaga mag-track ka para mas accurate or near accurate yung kinakain mo. Kaya lang, medyo nahihiya pa talaga ako. Minsan ginawa ko yun, kaya lang yung mga anak ko, parang nahihiya sila for me. So, ako rin minsan nahihiya. Pero one day ko, conquer ko rin yung fear na yan. Anyway, naka 60 grams ako na palabok. Ito lang ang 60 grams. Ano nga ba yung mga natutunan ko, di ba? Sa ginawa kong paglalakad. Sabay ako na ng kain. Kung naglakad daw kanina, meron talaga akong target na dadaanan. Palengke or simbahan, pag dinire-diretso ko, simbahan yung pinaka-end goal ko. Pero merong part of me na parang bumubulong na dito ka, dito ka. Noong una naglakad ako, tapos bumalik ako sa ko, parang hindi ako komportable kasi nga yung lugar na yun, hindi ko naman talaga nilalakaran. Pag dinadaanan kasi namin yung mag-asawa, nakasasakyan kami. Pero ngayon maglalakad ako, sabi ko hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin dito or kung ano yung mararamdaman ko. Nag-decide ako, sige, tuloy. Along the way, kung ano na yung mga pumapasok sa isip ko na, hala, baka mayroong mga aso dyan, makagat ako, or hindi ko alam kung saan ako lulusot-lusot dito. Kasi pag gumaandar kami sa sakyan, di ba, minsan natutulog ako, or wala lang, parang sarili lang ako, dadaang ganyan. Pero maglalakad, ibang gawin naman. So, natutunan ko is, be comfortable doing uncomfortable things. Kasi, lumabas ako sa comfort zone ko ba. And, scary siya. At saka nakakakaba, hindi mo alam kasi kung what to expect, diba? Although may idea naman kasi ako doon sa, kasi nakakadaan naman ako doon. Hindi ko lang alam kung pag solo, yung ikaw lang. Pero, doon sa uncomfortable na ginawa ko na yun, ang sarap pala, nung naglalakad na ako, parang ang sarap sa pakiramdam na nagawa ko yun, na-conquer ko yun. Tapos, although may mga nakakita sa akin, bumabati sa akin, ganyan, hindi ko sila yung talagang kilala, ha. Unlike kapag talagang, yung kakamustahin ka, kakausapin ka, yun, hindi, parang nakatingin lang sila. Ayun, parang okay pala, ang saya din pala, ang saya sa pakiramdam na na-conquer ko yun, yung nararamdaman ko na yun, yung takot at yung hiya. So, naging uncomfortable nung una, pero along the way, na-enjoy ko na siya. To the point na kapag video na ako, diba? Nung una, nahihirapan ako ilabas yung camera, iniisip ko kung mga sasabihin ng mga makakita sa akin, may mga tumitingin. Diba, parang weird naman ito. Tapos, ang suot ko pa, naka-rubber shoes ako, pero hindi ako pang workout clothes talaga. Tapos, ganun pa yung bag ko, diba? So, parang anong bang tsura nito? Alam mo yun, ako mismo nag-iisip ng pwede nilang sabihin. So, very uncomfortable siya, pero in a way, na-enjoy ko siya. Kahit hindi ko alam kung saan ako talaga papunta. Basta lakad-lakad ako. Saya lang sa pakiramdam, guys, na nagawa ko siya. And sabi ko parang gusto ko siyang ulitin. Next is, wag kang matakot sumubok. Diba? Just start and try. Kung hindi ko siya ginawa, kung hindi ko siya sinubukan, hindi ko siya malalaman. Oo, scary nga siya like what I said, pero hindi ko siya malalaman kung ganun or kung ano yung mararamdaman ko afterwards kung hindi ko siya sinubukan na lakaran, pakinggan yung intuition ko, yung kutob ko na ano kaya mangyari kung kutob ko kasi parang merong something na gusto ipakita sa akin to eh. So, ang ginawa ko na lang is, ano kaya yung lesson na gusto nung ipakita sa akin ito or ituro nito sa akin. So, I just started walking and then trying to explore yung lugar. And then, tinry ko bumili ng ibang food. Kasi hindi man ako nakabili ng food doon. Okay naman siya.
nalaman ko kung dito baka sakali next time masarap pala, ulitin ko. Pero pag hindi, sa iba naman ako bibili, ganyan. Tapos sinubukan ko rin kumausap pa ng bumati-bati sa ibang tao, 'di ba? Tapos magkwento-kwento. Tinignan ko kasi mararamdaman ko. Parang medyo nahihiya ako na i-share yung nilakaran ko, ginawa ko. Although hindi ko naman kasi dapat sabihin yun or gawin. Hindi ko kailangan makipagkwentuhan. Pero I just tried kasi tinitignan ko yung sarili ko kung bakit ko ba gagawin to, bakit ko ba kailangan kwento, pini-people please ko ba sila, binavalidate ko ba yung mga, alam mo yun, I just wanna try. Yung ginawa ko, yung pakikipag-usap, yung paglalakad, pagdo-document, pag-video, and so on. So I just tried. Para malaman ko sarili ko kung ano ba yung mga bagay na gusto ko at hindi ko gusto. So I just really tried exploring dun sa lugar na yon, 'di ba? Marami na nga akong nasubukan. And yun lang, ang sarap lang talaga sa pakiramdam. Yun muna ako. Next is health is wealth. Parang ang main goal ko naman kasi talaga is to do my steps, makapag-steps kasi maraming times talaga na hindi ako masyadong nakakapag-workout. Tapos yung steps ko dito lang sa bahay, halos ang nagagawa ko lang ngayon 5,000, maximum of 6,000. Pero nung nasa program ako, ang target ko 8,000, 9,000, 7,000, mga gano'n nasa mataas. Pero nung tapos lang yung 100 days challenge ko, ayun, nabawasan na siya kasi schedule ko at saka priorities. So na-sacrifice na naman talaga yung health ko, and kumapasin may eye bags na naman ako, medyo tumataba na naman ako, ganyan. So sabi ko, I just decided na, okay Sheena, today mag-steps tayo. Kasi honestly, inaantok talaga ako kasi ilang oras pa lang tulog ko. And ang isang option na gagawin ko is matulog. And sabi ko, pag natulog ako, parang magiging cycle na lang ulit. Kasi matulog ako, lunch, hugas, tapos kung kailan na lang ako magkaroon ng time makapag-steps, tapos work, ganyan. Tapos magiging cycle na lang. Ganun lang ulit everyday. Parang puyat, tulog, gawa, tulog, puyat. Mga ganun lang pa ulit-ulit. Sabi ko, ay, gusto ko magsubok ng ibang bagay. Kaya nga ako nag-steps. And mahalaga yung health kasi kapag inalis ko yung health, baka mas masacrifice yung lahat ng ginagawa ko, and even the people around me will be affected din, 'di ba? Parang ako yung responsible sa katawan ko, and for me to be able to take care of them, I have to take care of myself first. So, sabi ko, mag-steps ako, and dahil nakapag-steps ako, samahan ko na rin ang pag-explore. In this scenario, or in this in this case, hindi lang yung katawan ko physically yung naging healthy, nasamahan pa siya ng pagiging healthy ko sa experience, sa mind, sa heart, and even sa spirit, kasi may mga realizations nga akong na achieve or na experience, diba? Parang may mga napulot ako mga bagay na hindi ko inakalang makukuha ko kung hindi ako lumiko. Alam mo, hindi ko siya inakalang maiisip ko kung hindi ko sinunod yung kutob ko na dito ka dumaan, 'di ba? So, oo nga no, parang pagbibigay ng oras sa sarili, kumaga naging me time ko siya, nakapag-reflect ako ng mga bagay-bagay, and naririnig ko rin yung sarili ko na may mga, hindi man sarili, pero yung utak ko, ang daming salita. So, I just said, thank you do sa mga naririnig kong voice, kasi they will just pass by eh. So, I just said thank you, 'di ba? So, health is wealth. So, sabi ko, medyo malalim-lalim yata yung, definition ng health is wealth. May sense ba yun? Di ko alam kung may nakukuha kayo sa mga sinishare ko. Pero yun yung 3. Siguro, what I would share, yung summary ng ginawa ko is, huwag kayong matakot mag-explore and mag-try ng mga bagay-bagay. Hindi mo man alam kung ano yung maaaring kapuntahan ng gagawin mo. Pero kung ang intention mo ay para sa magandang bagay at sinunod mo yung intuition mo, meron kang mapapala. Ayun, hindi ko lang masasabi kung lagi siyang positive or negative, pero definitely meron kang mapupulot na lessons and experience na ikaw lang ang makakaalam dahil ginawa mo siya. Pero hindi mo siya ginawa, meron ka pa rin mapupulot, 'di ba? Meron ka maaaring what ifs, or meron ka mga questions sa sarili mo na hindi mo naharap or hindi mo maharap kung hindi mo siya ginawa. Pero ako, I decided to take a step, start my journey,
do uncomfortable things, explore, and then take all the learnings and lessons na makukuha ko dun sa ginawa ko na yun. Kaya sobrang thankful ako and sobrang grateful ako sa nangyaring ito. And sabi ko nga, I'm looking forward for other times na makakapag-steps uli ako and looking forward kung saan naman yung next nan. And see ko ano yung magiging adventure ko sa oras na yon. And share ko ulit yun sa inyo. I hope that you find this video helpful, and if you want more, if you have other suggestions, guys, do leave me a comment below. Okay? So, see you in our next vlog, mga Kaumbeskada. Bye for now!